Tingi-tingi na lang kung magpakarga ng diesel ang jeepney driver na si Albino Eliang. Sa mahal daw kasi ng presyo ng produktong petrolyo, halos na doble na ang gastos nila. Mahina ang biyahe. Bawat isang ikot, 200. Dati pinupultang to, ngayon tumaas ng tumaas yung diesel na nasusunog na kasi mahina ang biyahe. 1 peso and 30 centavos na dagdag singil sa kada litro ng diesel at halos piso naman sa gasolina ang ipinatupad ngayong araw. Simula Enero ngayong taon, 11 pesos and 70 centavos na ang kabuuang itinaas ng presyo ng diesel kada litro at 13.75 naman sa gasolina. Makakain lang ng 3 beses sa isang araw, may masubrang konti. Okay na, kasi wala tayong magawa. Mahina ang biyahe, tapos mahal ang diesel. Ang transport group na Piston nangalampag at nanawagang kumilos na ang pamahalaan para makontrol ang presyo ng langis sa bansa. Ayon sa grupo, walang epekto ang pansamantalang pisong taas pasahe na ipinagkaloob sa mga jeep ngayong buwan. Sa taya ng grupo, kung kumukonsumo ng 30 litro ng diesel ang isang jeep sa isang araw, dagdag na 500 pisong gastos ito para sa mga driver. Linamon ito ng mga seri ng mga pagtaas. Sabi nga natin, kung ang piso ay kung maka 200 passenger kami, 200 pesos lamang. Abunado pa kami ng 300 na para matugunan yung sinasabi nga na nawawalang kita. Kaya muling panawagan ng Piston, ibasura ang Oil Deregulation Law, ang batas na nagtanggal ng kapangyarihan ng pamahalaan sa pagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo. O kaya naman daw, maglabas ng kautusan si Pangulong Bongbong Marcos para pansamantalang alisin ang buwis sa langis. Sa ilalim po ng excise tax ay 6 pesos per liter yan sa diesel at 10 pesos yan sa presyo ng gasolina at ng kerosene. Kapag ito po yung isa sa kagyat na masususpinde ay makakatulong hindi lamang sa hanay ng mga driver at operator, kundi makakatulong ito mismo sa ating mga mamamayan. May nakabinbin pang petisyon para sa 5 pisong taas pasahe sa jeep ang ilang transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nakatakdang ipagpatuloy ang pagdinig dito sa November 7. Pero ayon sa LTFRB, maglalabas sila ng abiso kung matutuloy ito. Kasalukuyang suspendido si LTFRB Chairman Teofilo Guadiz habang iniimbestigahan ang di umano'y korupsyon sa ahensya. George Cahiles, CNN Philippines.